Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ito po muli ang iyong abang lingkod, former FIBA referee Eto Camorongan. At bago po tayo tumuloy sa ating maikling aralin, ay mag-shoutout po muna tayo sa mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na ito, January 22, sa mga sumusunod. Kay Lenrock Bobot Tungol, isang veteranong referee na po ito. Since BAP days ko noong 1998 ay kasama ko na po ito. Hanggang ngayon, siya po ay nag-referee. Ganyan din po kay Agnes Madea Porlales na masugid kong taga-subaybay sa aking vlog. Ganyan din kay Bot Kitasol na palagi po nagla-like at comment sa aking mga video. Ganyan din po kay Alex Aliganza. Itong apat na ito, maligayang kaarawan po sa inyo lahat. Ganyan din po, belated greetings doon sa mga nagdiwang ng kaarawan kahapon, January 21, sa mga sumusunod. Kay Georgette Castardo Monsales, Alejandro Santiago, Rolando Bautista, Roldan Dionson, Rix Ong, at Maria Teresita Charito na aking batchmate sa Manila High School 75. At kami magdiriwang ng 50th Golden Anniversary sa darating na January 26. At din po, advance greetings po sa mga sumusunod kay Johnny Alesna, John Cortez, Ramil Balingit Cervantes, at John Lebert Olam na magdiriwang ng kaarawan bukas, January 23. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Ito pong ang sitwasyon na ating pag-aaralan sa gabing ito. Itong sitwasyon, while the ball is on flight on a shot for goal and a disqualifying foul was called on either defense or offense and the ball enters the basket, ito pong ang interpretation doon. Una po, pag pumasok po yun, 2 or 3 points, basket counts po yun. 2 points or 3 points. Okay? Pangalawa, since may disqualifying foul, ano gawin sa disqualified player? The disqualified player shall go to and remain in the team's dressing room for the duration of the game or shall leave the building. Itong disqualified player po to, thrown out po ito o ejected, natawag. Kaya papaalis din sa team bench area, papunta sa team dressing room. Or kung gusto niya, umuwi na siya, leave the building. Okay? Pangatlo, ang gagawin ng referee, 2 free throws as designated by the head coach in case of disqualifying non-contact foul with no line-up. Dalawang klase po ang disqualifying foul. Meron yung non-contact at with contact. Ito po yung disqualifying non-contact. Ang mag-2 free throw po ay ang head coach ang magdi-designate kung sino ang free throw shooter. Okay? Pang-apat, in case po na yung player na na-foul, ang sabi doon, 2 free throws to the player who was fouled in case of disqualifying contact foul with no lineup. Kung sino po ang pinaul, siya titira ng 2 free throw pag disqualifying contact foul with no lineup din. Okay? Bakit walang lineup? Dahil po ball possession pa rin ng tumitira. Okay? At sunod doon, after the free throw, the throw-in shall be administered at the team's front court at the throw-in line opposite the scorer's table. So, bola pa rin, siyempre, nang nag-free throw, ay lalabas ang bola doon sa team's front court, the throw-in line opposite the scorer's table. Okay? At pang-anim, ang sabi doon, since sila mag-throw-in, the team making a throw-in shall have 14 seconds on their shot clock. Maliwanag ko ba tayo doon? Yan pong ating maikling aralin sa araw na ito. At bago tayo magwakas, ay meron tayong katanungan dito, yung what are the difference between anxiety, stress, and depression? Ito pa madalas nangyayari sa, hindi lang po sa mga referee, kundi sa lahat ng tao. Ano pong anxiety? Anxiety ay yung kapag laging iniisip ang mangyayari sa hinaharap. Yung nangyayari, future. Masyado siyang anxiety na. At yung stress naman po ay yung kapag laging iniisip ang nangyayari sa kasalukuyan.
yung mga nangyayari sa kasalukuyan, laging iniisip, yung pong stress. How about the depression? Ito, depression, ito pa mabigat po. Dahil kadalasan ng depression po, dito po marami nagsusuicide. Ano ang depression? Ang depression, kapag laging iniisip ang nakaraan. Yung mga nakaraan po, laging lang iniisip yun. Okay? Itong tatlong to, ano ang kasagutan? Kasagutan po ay si Kristo Jesus. Matatagpuan sa Mateo 11:28. Ang sabi doon, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Yan nga po, kay Kristo Jesus lamang po ang may kapahingahan ng ating pag-iisip. Lagi tayong iniisip yung mga hinaharap, yung nangyayari, at yung mga nakaraan. Kalimutan po natin, lumapit po tayo kay Kristo Jesus. Yan pong ating ang salita ng Diyos na aking iniwan. At muli po, huwag po natin kalimutang mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, bye-bye!